Para sa ating episode ngayong araw na ito, ang sabi nila, life is not always a fairy tale. Dear Papa Dudut, life is not a fairy tale. Hindi lahat ay nagkakaroon ng happy endings tulad ng nababasa natin sa mga Tagalog romance pocketbooks. Kasi ang realidad ng buhay ay puno ng pagsubok na kung nagpatalo ka ay tiyak na malungkot ang ending. Pero sa buhay ko ay sari-saring pagsubok man ang dumating sa akin, Papa Dudut, na akala ko ay forever sad ending na, ay di ko akalain na magiging happy ending din naman sa huli. Doon ko na-realize na ang buhay ay puno ng challenges at depende yan sa gagawin mong mga hakbang para harapin ang mga pagsubok na yan. Nasa sa iyo kung gusto mo ng happy ending o di kaya ay sad ending. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Rodney. 34 years old at isang editor ng mga Tagalog romance stories. May 7 taon na ako sa ganitong trabaho kaya masasabi kong alam na alam ko na ang kinahihinatnan ng mga Tagalog romances na ine-edit ko. Pagbasa ko pa lamang sa unang pages, alam ko na happy ending yon. Kasi yun ang gusto ng mga readers. Pati ang structure ng story ay predictable na. Boy meets girl. Boy loses girl. Boy wins back the girl. Pero sa mga experiences ko sa pag-ibig ay pinasisinungalingan nito ang structure ng mga Tagalog romances. Life is unpredictable. Ang akala mong love of your life ay hindi naman pala sa bandang huli. Meron akong nakarelasyon na matagal. Tawagin mo na lamang siya bilang si Melay. Isa siyang struggling romance writer noon habang ako ay isang taonang editor. Hindi ko makakalimutan ang una naming pagkikita, Papa Dudut. Ako kasi ang nag-i-edit ng kanyang unang Tagalog romance novel at masasabi kong hindi ako happy sa sinulat niya. Natatandaan ko pa noon na sinita ko pa siya dahil mali-mali ang point of view ng kanyang storya. Bukod sa sad ending ang storya, sinasabi ko naman sa kanya na sa pagsusulat ng Tagalog romance ay kailangang sa point of view ng bidang babae dahil karamihan sa mga readers ng romance pocketbooks ay mga babae. Sinabi ko rin sa kanya na hindi umuubra ang sad ending sa mga Tagalog romance novels. May mentality kasi ang mga Pinoy readers na palaging gusto ay happy endings. Sa kabilang banda ay nangako ako noon kay Melay na tuturuan ko siyang sumulat ng Tagalog romance stories. At doon nagsimula ang lahat, Papa Dudut. And to cut the story short ay naging magkaibigan kami ni Melay habang tinuturuan ko siyang sumulat ng storya na ayon sa structure ng Tagalog romance novels. Doon ay hindi ko ina-expect na magkakadevelopan kami sa isa't isa. The next thing we knew ay in love na kami sa isa't isa. Nagsama kami sa iisang bubong. Nagmahala na parang mag-asawa. Araw-araw ay tumitindi ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Pero hindi rin maiwasan na makompromiso ang pagkakaibigan namin dahil sa ambisyon ni Melay. Isang gabi ay nagising ako at nakitang nagtatype pa rin ang kanyang nobela si Melay. Agad akong bumangon at nilambing ang babaeng aking pinakamamahal. Love, mukhang busy ka dyan ha. May bagong storya ka bang sinusulat ngayon? Tanong ko sa kanya pagkatapos ko siyang halikan sa pisngi. O Rodney, bago nga, tugon naman ni Melay sa akin. Na-curious ako. Anong storya? Tanong ko. Gumiti sa akin si Melay. Secret.
May pa secret ka pang nalalaman dyan ha? Natawa kong sabi. Kung sa bagay bilang editor baka sa akin mo din ibigay yung bago mong project for editing. Kaya nga secret muna for now. Para kapag binasa at inedit mo na, may surprise factor pa. Sagot naman ni Melay. Nanlambing ulit ako sa aking partner. Pwede bang next project mo after that isulat ang love story natin dalawa? Gusto ko kasing mabasa yung love story natin sa pocketbook. Malay mo mag-click yon sa mga readers mo. Suggestion ko sa kanya. Naku, nakakahiya, sagot naman ni Melay. O bakit ka naman mahihiya? We almost have a perfect relationship. Nakakakilig at very romantic ang love story natin. Parang yung mga sinusulat mo at mga ine-edit kong stories na puro happy ending. Patuloy kong pangungumbinse sa kanya. Paano ka naman makakasiguro na happy ending ang love story natin? Natahimik ako at napatingin kay Melay Papadudut. Bakit? Sa palagay mo ba hindi tayo mauuwi sa happy ending? Malungkot na tanong ko. Hindi naman sa ganon, ang sabi ni Melay. Paano ka naman makakasiguro na pag-aaksihan ng mga readers natin ang 128 pages na love story natin? I'm sure Melay papatok ang love story natin once na may publish yun. Maniwala ka sa akin, bilang editor, alam ko kung anong romance stories ang pumapatok sa mga readers natin. Malay mo maging pelikula pa o di kaya teleserye ang storya natin. Buang kumpiyansa ko noon na sinabi yon ng panahong yon. Ang title pa nga na naisip ko sa aming love story ay Love Was Made For Us. Nagustuhan naman yon ng aking partner at nangako siyang isusulat niya yon sa susunod na project niya. Nagsuggest din ako na kaming dalawa ang magsulat para mas maganda ang kalalabasan. Pumayag naman si Melay. Anyway, ng panahon na yon ay 3 years na kaming nagsasama ni Melay. Pero gusto ko nung maging legal na ang pagsasama namin. Pangarap ko siyang dalhin sa simbahan para pakasalan. Rodney, mahal kita pero masaya na ako sa setup natin. Hindi pa ako handang magpakasal. Hindi ba't napag-usapan na natin na sa ngayon priority ko muna ang writing career ko? Dumarami na mga readers ko. Minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Huwag kang mag-alala at aabot din tayo sa pagpapakasal. Yun ang palaging sagot sa akin ni Melay sa tuwing binabanggit ko sa kanya ang kasal. Although naiintindihan ko naman siya pero nagtatampo at naiisip ko din paminsan-minsan sa tuwing tumatanggi siyang pakasalan ako. Minsan tuloy ay napapaisip ako kung sigurado ba siya sa kanyang mga nararamdaman para sa akin o hindi. Samantala Papadudot ay nagbunga rin ang paghihirap ni Melay. Naging isa siya sa mga kilalang romance writers ngayon. Pero ang nakakalungkot dito, unti-unti siyang nawawala ng panahon sa akin. Nung una gusto ko siyang kausapin tungkol doon pero hindi naglaon ay naunawaan ko rin siya. Ever since ay pangarap na ni Melay ang maging isang nobelista. Ayaw ko namang maging hadlang sa mga pangarap niyang yon. Kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang pagpapasensya kay Melay. Pilit ko siyang inuunawa at sinubukan kong lagyan ng init ang relasyon naming dalawa. Pero mukhang wala na yung bisa. Patuloy sa panlalamig ang aming relasyon, Papadudot. Hanggang sa isang araw ay nakaramdam na ako ng pagkaawa sa aking sarili dahil naging baliwala na ako sa kanya. Naramdaman din ng aking katawan ng selos dahil parang may inililihim si Melay sa akin. Lalo na sa mysterious textmates niya na ayaw niyang ipakilala sa akin. Dahil doon ay hindi naman namin maiwasang magtalo tungkol doon.
Ako naman dahil sa mahal na mahal ko si Melay ay ako na ang madalas na nagpaparaya papadudot. Pero deep inside ay sobra talaga akong nasasaktan noon. Kaya imbes na masaktan ay dinaan ko na lamang sa nightlife ang lahat. Madalas kong kasama ang mga kaibigan kong kapwa editors lalo na sina Anton at Kukay. Sa kanila ko ikinikwento ang lahat ng mga sama ng loob ko sa aking partner. Buti naman at palagi silang nakikinig sa akin at nagbibigay ng payo. Samantala isang gabi isang katotohanan ang nakarating sa akin. Alam mo Rodney, malaki pa rin ang pagkagusto sa iyo ni Kukay kahit na sabihin nating may Melay ka na. Kwento sa akin ng kaibigan kong si Anton. Talaga? Nagulat ko namang sabi. Matagal ko ng kaibigan si Kukay at napapansin ko ang sweet siya sa akin pag magkasama kami. Kahit noong hindi pa kami ni Melay ay palaging espesyal ang trato niya sa akin. Yun pala ang dahilan. Hindi mo ba nararamdaman ang pagkagusto niya sa iyo? Oh well, nakalimutan ko. Pinanganak ka palang manhid. Biro pa ni Anton sa akin. Best friends lang ang turing sa akin ni Kokay. Anton, huwag mong lagyan ng kulay. Patay mali siya kung sabi sa aking kaibigan. Kung ako ang tatanungin mo, parang mas pipiliin ko na si Kukay over Melay. Napatingin ako kay Anton. Paano mo nasabi? Medyo seryoso kong tanong sa kanya. Mukhang mas magiging mabuting girlfriend si Kukay. Mabait siya, maalaga, maalalahanin, sweet, at kahit kailan hindi kanya nakakalimutan. Hindi ko naman sinasabing hindi mabuti si Melay pero napapansin ko sa kanya na parang wala na siyang time sa'yo. Abala siya sa mga pagkamit ng mga pangarap niya bilang isang magaling na nobelista ng Tagalog romance pocketbooks. Sagot naman ni Anton. Nakaramdam ako ng konting takot, hindi dahil sa sinabi ni Anton, kundi dahil sa maaring rason kaya nawawala na ng init ang relasyon namin ni Melay. Tama ka, nanlalamig na si Melay sa akin. Ayaw kong isipin Anton pero parang hindi na niya ako mahal. Pagkatapos ko noon ay kinuwento ko kay Anton ang natuklasan kong secret textmate ni Melay. Ito lang ang masasabi ko ha. Huwag kang magbulag-bulagan. Hindi porket mahal mo siya ay hahayaan mo na lang na lokohin ka niya. Kung talagang wala siyang tinatagong lihim sa'yo, hahayaan ka niyang basahin ang mga text sa kanya ng textmate niya. At saka in the first place bakit pa siya kailangan makipag-textmate samantalang may karelasyon na siya? Ang sabi pa ni Anton. Ginagalang ko naman ang karapatan at privacy niya. Ang sabi ko naman. Privacy? Para saan pang privacy kung ang relasyon ninyo naman ang at stake? Oo, dapat mong igalang ang privacy niya pero may karapatan ka bilang karelasyon niya na malaman ang mga aktibidades niya. Lalo na sa pakikipag-textmate niya kung kani-kanino. Hindi masamang malaman yun. At kung ayaw niyang ipaalam sa iyo ang tungkol doon, ibig sabihin lang noon ay may nililihim siya. Wika ng kaibigan ko. Napaisip ako papadudot. May punto ang kaibigan ko. Kailangan kong malaman kung sino ang ka-textmate noon ni Melay. Hindi dahil sa nagsiselos ako. Pero baka kasi yon ang nagiging dahilan kaya nanlalamig ang partner ko sa akin. Sa kabilang banda papadudot ay nagpatuloy ang panlalamig sa akin ni Melay kahit na ilang beses kong pilit na sinasalba ang relasyon namin. At that time ay hindi ko kayang mawala siya sa akin. Sa kanya na kasi umikot ang mundo ko. Pero sinubok ako ng tadhana. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang maabutan ko si Melay sa aming kwarto na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Tanong ko sa aking partner. Aalis na ako.
Nasasakal na kasi ako sa buhay na to. Hindi ako makapagsulat. Bukod doon, may hinahanap pa ako sa buhay ko na hindi ko makikita kapag kasama kita. Pag-amin sa akin ni Melay. Nagulantang ako sa mga narinig kong yon mula sa aking partner Papa Dudut. Pero hindi ako basta sumuko noon. Umaasa pa rin ako noon na mababago ko pa ang kanyang isipan. Kung hindi ka lang makapagsulat, hindi kita iistorbohin. Bibigyan kita ng mas mahaba pang oras. Huwag ka lang umalis sa bahay. Pakiusap ko sa kanya. Hindi lang sa pagsusulat kaya gusto kong umalis. Gusto kong hanapin mag-isang hinahanap ko para sa buhay ko. Gusto kong mabuhay ng malayo sa iyo. Sagot ni Melay na halatang hindi na mababago pa ang kanyang desisyon. Hindi ko na napigilan pa ang umalis si Melay ng araw na yon. Wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak na lamang. Iniisip ko kung saan ba ako nagkamali o kung saan ba ako nagkulang kaya umalis si Melay. Sobra akong na-depressed to the point na hindi na ako nakapasok ng 2 araw sa trabaho ko. Later ay nag-file na ako ng 1-week vacation kasi hindi ko talaga kayang mag-focus sa trabaho. Papa Dudut, that was the lowest point. Lalong-lalo na nang malaman ko mula sa mga kaibigan ko na nakita nila si Melay na may kasamang ibang lalaki. And to my surprise ay kilala ko pa ang lalaking pinalit niya sa akin. He was Kren ng may-ari ng kalaban naming publication house. From there I realized na ipinagpalit ako ni Melay sa ibang lalaki to pursue her ambition. Masakit yun para sa akin, Papa Dudut, na pinagmukha niya sa akin na wala siyang mapapala kung mamahalin niya ako na isang hamak na editor lamang. Kaya naman mas pinili niya ang isang mayaman na pwedeng magdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Pero hindi pa rin ako sumuko. Gusto kong hanapin at kausapin si Melay, magbabaka sakali na makukumbinsi ko siyang bumalik sa akin. Kaya isang araw ay pinuntahan ko siya sa bagong apartment na tinutuluyan niya. Rodney? Gulat na gulat si Melay nang makita niya ako sa tapat ng kanyang bahay. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa akin. Umiyak ako at lumuhod sa kanyang harapan. Nakikiusap na ako sa iyo. Bumalik ka na sa akin, Melay. Mahal na mahal kita. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pinagpalit kita kay Kren kasi gusto kong maging pinakasikat na Tagalog romance writer. At siya lang ang makapagbibigay nun sa akin. Pagtatapat sa akin ni Melay. Oo, Rodney. Naging mabait kang karelasyon at wala akong masasabi doon, pero iba na talagang mahal ko. Dagdag pa niya. Umagulhol ako pagkarinig ko ng mga sinabing yon ni Melay, Papa Dudut. Huwag mo namang gawin sa akin to. Wika ko habang sinusubukang hawakan ang kanyang kamay para pigilan siya sa pagtalikod sa akin. Pero nagalit lamang siya. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Ang sabi niya sabay tabig sa mga kamay ko. Tanggapin mo na lang na hindi na mag-workout ang relasyon natin. Melay, tawag ko sa kanya habang sinusubukan ko pa rin siyang pigilan sa pag-alis. Pero isang masakit na katotohanan ng kanyang pinakawalan na siyang dumurog sa puso ko ng tuluyan, Papa Dudut. Hindi kita mahal at kahit kailan hindi kita minahal. Ginamit lang kita para ma-publish ang mga sinulat ko. Ngayong abot ko na mga pangarap ko, hindi na kita kailangan. Papa Dudut, nanlumo ako sa aking mga narinig. For 3 years ay nagpretend lang pala siya na mahal niya ako. Ang mali ko, hindi ko yon naramdaman noon. Sobra kasi akong na-in-love sa kanya para pagdudahan pa ang kanyang tunay na intensyon sa akin. Pero ang huling binitawan na pangungusap ni Melay ay ang siyang nagpa-realize sa akin na hindi lahat ng mga
maala pocketbook na love story ay happy ending sa totoong buhay. Pagkatapos noon ay tuluyan nang nawala ang interes ko sa buhay ko, Papa Dudut. Kumalat sa buong publishing house namin ang nangyari sa amin ni Melay. Lahat sila ay nagpahatid ng kanilang simpatya sa akin. Lalo na sina Anton at Kukay. Nabalitaan ko rin na nagalit kay Melay ang boss namin dahil sa biglaang pag-alis nito papunta sa kalabang publishing house. Later, labeling her as ingrata at walang utang na loob. Pero this time ay sinubukan ko pa rin magtrabaho bilang editor ng mga Tagalog romance pocketbooks kahit pa na broken hearted ako. Pero Papa Dudut, dahil sa nangyari sa akin ay naging negative noon ang pananaw ko sa love and romance. Pag nababasa ko ang happy ang ending ng story ay sinasabi ko kaagad sa aking sarili na hindi yan totoo. Walang ganyan sa totoong buhay, and later on dahil nga naging disgusted ang aking pananaw sa pag-ibig at romance ay nagpa-transfer na lamang ako na maging editor ng mga children's storybooks. At least, hindi ko maaalala ang sakit na naranasan ko sa pag-ibig. Samantala dahil nga masama ang aking loob sa mundo, gabi-gabi akong wasted. Hanggang sa isang araw, aksidenteng nakita ako ni Kukay sa isang bar na sobrang wasted. Sinamahan niya ako at sinubukang i-comfort. Hindi ko kayang basta-basta kalimutan si Melay. Sagot ko sa kanya na mapag-usapan namin ang traidor kong ex-partner. Pero sa'yo na rin nang galing na ipinagpalit ka na ni Melay sa ibang lalaki. Matuto kang tanggapin ang katotohanan na hindi ka na mahal ng ex mo. Alam mo Rodney, dapat magpasalamat ka pa nga kasi nalaman mo kaagad na hindi karapat-dapat na pakasalan ng babaeng yon. Hindi deserving si Melay sa pagmamahal mo. Ang sabi ni Kukay habang hinahawakan niya ang aking kamay to comfort me. Bukod sa pagkakaroon ng sariling publishing house, ano pa kayang meron si Kren na wala ako? Tanong ko kay Kukay. Huwag mong ikumpara si Kren sa'yo. Magkaiba kayong dalawa. Nagkataon lang na mas mahal ng ex mong lalaking yon. Tugon pa niya. Ang mali ko, masyado kong minahal si Melay. Akala ko siya na ang babaeng iaharap ko sa altar. Masyado kong umasa na kami na ang magkakasama hanggang sa huli. Ganito pala kasakit ang magmahal, no Kukay? Napatingin ako sa mga mata ni Kukay na puno ng simpatya. Oo, masakit talaga ang magmahal. Lalo na kapag manhid ang isang taong pilit na ipinagsisiksikan ng sarili sa babaeng hindi na siya mahal. Masakit talaga ang magmahal lalo na kapag inakala mo na forever na kayo pero sa huli, ipinagpalit ka lang pala niya sa iba. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Kukay habang sinasabi yon. Oo, masakit talagang magmahal kasi hindi matanggap ng taong yon na ayaw na sa kanya ng taong minamahal niya. Natamaan ako sa mga sinabing yon ni Kukay. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin dati ni Anton na may gusto raw sa akin ang kaibigan ko. Napaisip ako na kaya ba nangyari sa akin to kasi napakamanhid ko. Manhid ako sa emosyon ng iba. Kaya hindi ko na malaya na ginagamit lang pala ako ni Melay. At kaya hindi ko naramdaman na may lihim na pagtangi sa akin si Kukay. Isipin mo na lang Rodney, maraming babae dyan sa paligid na mas deserving sa pagmamahal mo. Buksan mo lang ang mga mata mo. Talasan mo ang pakiramdam mo. I know mararamdaman mo sa mga oras na ito na may isang babae na naghihintay na mahalin mo siya tulad ng pagmamahal na ibinigay mo kay Melay. Pagpapatuloy ni Kukay. Sa pagkakataong ito ay nakikita ko ng parang maluluha na ang mga mata niya. Kukay, mahal mo ba ako? Nauutal ko pang tanong sa kanya. Oo Rodney,
Minahal kita noon pa kahit na kayo na ni Melay. Patuloy pa rin kitang minahal. Alam mo, marami nga nagsasabi sa akin, lalo na si Anton, na sobrang tanga ko dahil minahal ko ang isang lalaking may mahal ng iba. Pero wala akong pakialam doon, Rodney. Ang mahalaga sa akin, makita lang kitang masaya. Ipinangako ko noon sa sarili ko na mamahalin kita kahit na may mahal ka ng iba. Pagtatapat niya sa akin. Papadudot, naging sobrang wasted pa rin ako ang buhay ko pagkatapos noon. Dinaan ko sa alak ang lahat. May pagkakataon din na nagtangka akong magpakamatay at muntik na akong masiraan ng bait. Buti na lamang at naroon sa tabi ko ang mga kaibigan ko, kamag-anak at syempre si Kukay. Si Kukay ang naging tagapagligtas ko. Siyang naging sandigan ko sa pangungulila ko sa ex-partner ko. Ginawa niya ang lahat para makalimutan ko ang babaeng nagpaluha sa akin. Minahal niya ako at hindi naglaon ay nakalimutan ko din si Melay at kay Kukay ko binaling ang atensyon ko. To make the story short ay naging kami kinalaunan, tumagal ng 2 taon ang boyfriend-girlfriend relationship namin hanggang sa napagpasyahan naming magpakasal. Naging masaya naman ang relasyon namin ng asawa ko. Tulad na lamang ng isang araw nang mag-celebrate kami ng first wedding anniversary sa isang mamahaling restaurant sa loob ng isang casino sa Pasay. Kitang-kita ko ang kislap sa mga mata ni Kukay. Masayang-masayang pagsasama naming dalawa. Ang romantic naman ng asawa ko. Yan ba yung mga natutunan mo sa pag-i-edit ng mga romance novels? Tanong niya sa akin. Well, sabihin na nating marami nga akong natutunan sa mga inedit kong mga Tagalog romances. Kaya nga heto eh. Ina-apply ko sa aking pinakamamahal na asawa. Sagot ko sabay halik sa kanyang kanang kamay na hawak ko. Salamat Kukay at ako ang pinili mong mapangasawa. Dagdag ko pa. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Well, masasabi ko naman na hindi ako nagkamali sa pagpili ng asawa kasi mabait ka, thoughtful, maalaga at syempre gwapo. Kung sa bagay, minahal kita just the way you are, ang sabi pa niya sa akin. Natuwa noon ang aking puso. Alam mo, mahal, may nag-uudyok na sa akin na sumulat ng Tagalog romance. Tapos isusulat ko ang love story natin. Ano sa tingin mo? Suggestion ko. I-push mo yan. Abangan ko yung nobela mo pag sang-ayon ng aking asawa. At least, pwede ko nang isa nobela ang ating love story kasi happy ending na. We're married na. Pagpapatuloy ko. Natawa si Kukay na nagsalita. In real life, ang successful na love story walang ending unless pinatay ka na. Kaya ang love story natin ay patuloy lang ang takbo sa panahon. Kung sa bagay may punto ka, pagsang-ayon ko. So balak mo palang gawin na series ang ating love story. Pagkatapos noon ay nagtawanan na lamang kami. Nagkwentuhan at pareho kaming happy ng gabing yon. Actually, araw-araw naman kaming happy dahil punong-puno kami ng pagmamahalan. Ngunit papadudot, tulad ng ibang relasyon ay dumaraan din kami sa mga pagsubok. Tulad na lamang isang araw, isang nakaraan ang susubukang bumalik sa aking buhay. Rodney, narinig kong tawag sa akin ng isang babae habang nagbabrowse ng libro sa isang bookstore. Paglingon ko ay nagulat ako nang makita ko si Melay na malapit na sa akin. Anong ginagawa mo rito, Melay? Mahinahong tanong ko. Akala ko after 4 years hindi na tayo magkikita. Na-miss kita. Nanlalambing na sabi sa akin ni Melay sabay yakap sa akin. Kung magsalita siya ay parang wala lang sa kanyang nangyari noon. Pero dahan-dahan akong kumala sa kanyang pagkakayakap at agad din naman niya akong binitawan. I'm sorry Melay pero 4 years is enough.
Matagal na ako nakapag-move on at may asawa na rin ako. Sagot ko pa kay Melay. Sino? Nanunuring tanong niya sa akin. Sino ang pinagpalit mo sa akin? Si Kukay. Siya ang asawa ko. So please huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa tayo. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Diretsahang sagot ko sabay iwan sa babaeng manggagamit. Akala ko Papa Dudut ay matatapos na ang panggugulo sa akin ni Melay pero nagkamali ako. Dahil kahit na anong pilit kong umiwas ay panay naman ang paglapit niya sa akin. Tulad na lamang isang araw, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo ha Melay? Usig ko sa kanya. Bakit naman ako mahihiya samantalang hinahalikan ko lang ang lalaking mahal ko? Ano Rodney? Namiss mo ba ang halik ko? Panunukso niya sa akin. Hindi, so please leave me alone. Nagmamatigas kong tugon sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Melay at ipinagpatuloy niya ang panunukso sa akin. Hindi ako naniniwala. Ilang taon din tayo nag-live-in kaya alam kong nagsisinungaling ka. Please Rodney, huwag ka na mag-deny pa. Mahal mo pa rin ako, ang sabi niya. Minahal kita noon pero ano? Pinabayaan mo yon, binaliwala mo yon. Ngayong minamahal mo ulit ako. I'm sorry pero pakakawalan ko yon. May asawa na ako at siya ang mahal ko. Pero imbis na pansinin sa ang huli kong mga sinabi ay walang abisong lumapit siya sa akin at hinilikan niya ako sa aking labi. Ang sabi ng aking isipan ay kumalas ako kay Melay pero hindi yun hinayaan ng aking katawan. Oo, bumigay ako sa halikan naming yon Papa Dudut. Ngayon sabihin mo sa akin Rodney na nakalimot ka na sa pagmamahala natin. Pag-dare sa akin ni Melay. Hindi ako nakasagot dahil aaminin kong namiss ko talaga ang halik niya. Ano? Bakit di ka makasagot? Sobra kong na-confuse ng panahon na yon. Akala ko ay totally naka-move on na ako sa ex ko pero hindi pa pala. Pagkatapos noon Papa Dudut ay muli niya akong tinukso na bumalik sa kanya. At dahil sa lalaki lamang ako kaya kahit na anong pagmamatigas ko kay Melay ay hindi ko maiwasang manumbalik ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi nga nagtagal ay bumigay ng hindi sinasadya nang ibigay ni Melay sa akin ng pinakamatinding tukso. Ang kanyang katawan. Oo, nagtaksil ako noon sa aking asawa. Sabi ng aking puso mahal ko si Kukay pero iba ang ginawa ng aking katawan. Tinutulak ako sa tuksong dala ni Melay. Hindi nga nagtagal ay napabayaan ko na noon ang aking obligasyon kay Kukay bilang asawa na siyang nagiging dahilan para magtalo kami. Natuto na rin akong magtaksil. Lagi kaming magkasama ni Melay na laman ng mga motel. Oo, gabi-gabi kaming nagtatalik. Ibinibigay ni Melay ang lahat habang ako ay parang asong ulol na dinadala sa rurok ng kalangitan. Ngunit pagkatapos ng mainit na eksena ay binabagabag naman ako ng aking konsensya. May pagkakataon talaga na parang gusto ko nang huminto sa aking pagtataksil. Pero mapusok si Melay. Hindi niya hinayaan ang aking katawang lupa na tumigil. Pero hindi talaga tumigil ang aking konsensya para usigin ako. Hindi ko rin maiwasang ikumpara si Melay kay Kukay at na-realize ko na mas lamang ang asawa ko kesa sa kabit ko. Na-realize ko din na mas mahal ko ang aking asawa kesa kay Melay. Alam mo ba, natapos ko nang isulat ng love story natin. At alam mo kung anong title? Love Was Made For Us. Sabi nung editor sa bago kong publisher ipapublish na raw niya. Yung sinulat ko ngayong buwan. Naku, excited na ako
I tell you Rodney, as early as now sinasabi ko sa iyo na papatok ang love story natin tulad ng mga nauna kong sinulat. Sa totoo lang dinededicate ko sa iyo ang bago kong nobela. Kwento pa sa akin ni Melay habang magkasama kami sa motel. Hindi ako nagsalita noon, Papa Dudut, at bumangon na lamang ako sa kama at mabilis na nagbihis. Nagtaka si Melay sa aking ginawa. Saan ka pupunta? Tanong niya sa akin. Nakukonsensya na ako sa ginagawa natin. Pagtatapat ko. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng namamagitan sa atin dalawa. As expected, hindi yun tinanggap ni Melay. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro. Seryoso kong sagot. Nang matapos na akong magbihis ay dali-daling bumangon ng kama si Melay para pigilan akong umalis. Sorry pero hindi na kita mahal, Melay. May asawa na akong tao. Na-realize ko na mas mahal ko siya kesa sayo. Kaya minahal man kita. Pero hindi na ngayon. Hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Ang sabi ko pa kay Melay pero hindi ako makawala dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Naging hysterical na si Melay at ang sabi niya, No please Rodney, huwag mong sabihin sa akin na nakalimot ka na sa mga pangako natin sa isa't isa. Mangiyak-ngiyak niyang sabi sa akin. Matagal na yun, Melay. Nakalimutan ko na mga pangako kong yun. Walang emosyon kong sagot sa kanya. Pero isang malakas na sampalang natanggap ko mula sa kanya. Hayop ka? Minahal kita tapos ganito lang ang isusukli mo sa akin? Ang sama mo. Napuno na ako sa sinabing yon ni Melay. Oo, masama na ako pero ikaw, hindi mo ba inisip na napakasama mo rin? Tinuruan mo kong mga liwa sa asawa ko. No, Melay, hindi ko kayang lokohin si Kukay. I'm sorry pero tama na ang kahibangang ito. Sabi ko sabay kala sa pagkakahawak niya sa braso ko. Sinusumpa ko, Rodney, guguluhin ko kayo ni Kukay. Banta ni Melay sa akin na pag-aakalang matatakot ako. Magkapakalayo-layo na kami ni Kukay. Sigurado ako hindi mo na kami matutunton. Sige, alis na ako. Goodbye. Yon ang huli kong sinabi sa kanya bago ako lumabas ng kwarto ng motel na yon. Papadudod doon ko tinuldukan ang relasyon namin ni Melay. Bumalik ako sa aking asawa at humingi ako sa kanya ng tawad at pinangako ko na mamahalin ko siya at wala ng iba pa. Samantala pagkatapos ng paghihiwalay namin ay wala na akong nabalitaan pa kay Melay. Ang huli kong balita ay nagsusulat na siya sa TV ng kabilang istasyon. Sa kabilang banda ay patuloy sa pag-usbong ang relasyon namin ni Kukay. Tumaas na rin ang posisyon ko sa trabaho at paminsan-minsan ay nagsusulat na rin ako ng Tagalog romance novels. May 3 na rin kaming anak ngayon ni Kukay, sina Ruben, Christopher, Jane Michelle at si Charlene Grace. Ngayon ay isa na kaming larawan ng masayang pamilya. Sa puntong yun ay marami talaga akong natutunan sa buhay ko. Una, hindi na talaga dapat balikan ang nakaraan. Lalo na kung ito ay tungkol sa nasirang pag-ibig. Inaamin kong nagkamali ako sa pagtataksil sa aking asawa pero lubos ko nang pinagsisisihan yon. Ang totoo niyan ay naipagtapat ko na sa aking asawa yon. Siyempre sa una, nahirapan kaming tanggapin ang lahat ng yon. Pero in the end ay nanaig pa rin ang pagpapatawad niya. At pinangako ko naman sa aking asawa na hindi ko na siya pagtataksilan kahit kailan. At pangatlo, ang love stories na nababasa ninyo sa Wattpad at Tagalog Romance Pocket Books ay pawang katang-isip lang ng mga writers. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya at parang fairy tale ang pag-ibig. Dahil sa totoong buhay, dumarating talaga ang mga challenges na susubok sa inyong pagmamahalan.
Kung mahal ninyo ang isa't isa, sabay ninyong haharapin ang mga challenges na yon at malalampasan ninyo ito ng magkasama. Papa Dudut, maraming salamat sa kaunting panahon ng pagbabasa mo ng sulat. Sana ay mapili nyo itong i-ere. Alam ko na kahit papaano ay kapupulutan po ito ng aral ng mga listeners mo online. More power sa inyong napakagandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Rodney. Maraming salamat, Rodney, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. Tama siya. Mga kaibigan, ang pag-ibig sa totoong buhay ay hindi isang fairy tale na puro ligawan, kilig at sweet moments lamang. Dahil ang pag-ibig sa totoong buhay ay puno rin po ng mga pagsubok. Bilang mag-asawa o magkarelasyon, dapat magkasama ninyong harapin at hanapin ang solusyon sa bawat problema na dumarating sa inyong relasyon at matatapos nyo ito at malalampasan ng magkasama. Hindi rin perpekto ang pag-ibig. Nandiyan ang misunderstanding, selos, pagtatampo at marami pang iba. Pero kung gusto ninyong tumagal ang inyong pagsasama, huwag maghanap ng imperfection sa inyong asawa o partner. Oo, lahat tayo ay hindi po perpekto, pero huwag nating idahilan ng imperfections ng bawat isa para lamang kayo ay magkahiwalay o kumawala sa isang relasyon. Sa halip ay hanapin ninyo ang lahat ng mga magagandang katangian na nasa sa kanya. Huwag ding sirain ang tiwala ng iyong asawa o karelasyon dahil hindi maganda ang kahihinatnan ng isang pagsasama kung walang tiwala kayo sa isa't isa. At syempre pahalagahan at irespeto ninyo ang bawat isa. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay may taong laging nandyan para unawain at intindihin ka. Kaya kung sino man siya, asawa mo man yan o partner o boyfriend o girlfriend, pakiingatan mo siya. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Nakapag-like na ba kayo? Nakapag-subscribe na ba kayo at napindot nyo na ba ang notification bell para updated po kayo sa mga latest upload ng inyong si Papa Dudut? Kung hindi pa, subscribe na. Dito lamang yan sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po.